So, salamat sa lahat ng mga naririto ngayong umagang ito. At tayo ay nangangalahati na ng 2025. So, next ilang araw na lang at June na. So talagang napakabilis po ng panahon. Pero sabi nga ni Nanay Aimee, no, sa lahat ng panahon na yun, 1997, tama ba ako? Sabi niyo po, no? Ako kasi year 2002 ako eh. So talagang totoo po yun, ano, na talagang ang dami na pong nagbago. At sa lahat ng yon, dahil tayo po ay nagtiwala sa Panginoon, nagtiyaga sa Panginoon, napakasarap po na mula umpisa, nasaksihan natin kung paano tayo naghirap. That's the term. That's the right word. Naghirap talaga tayo na sa talagang kung paano tayo naman pinagpala ng Lord at paano tayo pinadami. Kaya ang ating Panginoong Diyos, subok na po ang kanyang katapatan. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, walang bibitaw sa Panginoon. Yan, kapit ka lang dahil ang Lord laging kumakapit sa iyo. At ngayon po, sa ating mensahe ngayon, basahin po natin ang ating kalimutan ko yung ano ko eh, wala sa akin, so pakipindot na lang. So, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Pinili at itinalaga ng Diyos. So, pinili, chosen, itinalaga, appointed. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Lord. Pero, ang pagpili ng Panginoon ay nakadepende kung paano tayo tumugon sa kanyang pagtawag. Lahat tayo tinawag sa kaligtasan, lahat tayo tinawag para maglingkod sa Panginoon. Pero kung sino ba yung pinipili? Ang pinipili ng Diyos ay depende kung tayo ay nagpapapili. Ito pong bagay na ito ay napakahalaga po na maunawaan natin bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Actually, ang verse po natin dito ay 1 Peter chapter 1 and 1 Peter chapter 2 verse 9. Pero mamaya pa natin babasahin yon para mas maunawaan natin yung talatang yon. Balikan muna natin yung nasa Old Testament. At ngayon po, invite everyone na tumayo at basahin po natin itong salita ng Diyos sa Numbers chapter 3, verses 12 and 13. Sabi ho dito, basahin natin, 1, 2, 3, go! And verse 13, go! Yan. So, tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, na muli makakapag-aral kami, makakapakinig ng iyong salita. We pray, Lord, kung ano man po ang hamon nito sa buhay namin, ay maisabuhay namin ito, Panginoong Diyos. Ma-apply namin, Lord God. Yamang kami, naniniwala kami, tinawag niyo po kami, pinili niyo po kami, Panginoon, at itinilaga niyo para sumamba sa iyo, maglingkod, ipahayag ang iyong kadakilaan. Ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, muli naming sariwain yung bagay na ito, Lord God. Salamat po, pagpalain niyo po kami as we listen to your word in Jesus' name. Amen. Tayo pong lahat ay maaari nang umupo. So, babasahin ko po ulit ito, no? Dito naman sa Numbers chapter 8, kasi inulit siya. So, sabi dito sa Numbers chapter 8, ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. Inulit po, verse 14, ganyan mo sila ibubukod mula sa sambahayan ng Israel at sila'y magiging akin. And verse 15, pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maialay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa toldang tipanan. And 16, nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. 17, ang panganay ng Israel ay itinalaga kong maging akin ng gabing lipunin ko ang mga panganay ng Ehipto, kaya sila ay akin maging tao man o hayop. And last, pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel. So makikita ho natin dito, no, na ang Diyos ay tumatawag, pumipili at nagtatalaga ng kanyang mga lingkod. So, bago natin ipaliwanag yan, so dito sa ating bansa, democratic country tayo, paano tayo pumipili ng leader? Yung ginawa natin nung May 12, tayo ay bumoboto. So, marami sa atin dito ay hindi pa botante, pero marami na rin sa atin dito ay mga nakaboto na. Tapos, halimbawa, nanalo presidente, nanalo ang mayor, ano naman ang ginagawa nila? Sila naman ay nag-a-appoint ng mga opisyales. Ang ating Panginoong Diyos, hindi niya kailangang bumoto kasi alam niya lahat. He calls
Timatawag siya, and then He will appoint yung mga willing ng maglingkod. Ang Panginoong Diyos, hindi siya naghahanap ng mga perpekto. Actually, mamaya malalaman natin yan. Lahat, wala akong perpekto sa atin dito. Diba? Ang Panginoong Diyos, sa biyaya niya, tayo ay Kanyang tinawag, niligtas, at tayo ngayon ay naglilingkod, kumikilala sa Kanya. Pero isang mahalagang bagay po na kailangan nating malaman dito, na ang Diyos po ay pumipili. Tayo po ay pinili at itinalaga ng Diyos. Para saan? So, mamaya malalaman natin, pero tignan muna natin yung dalawang katotohanan na dapat nating malaman dito. Number 1 po, ang Diyos ang pumipili at nagtatalaga. Ito pong, halimbawa po, ang pagiging pastor. Isang laging ang sinasabi ni Pastor Joe, di ba? At marami sa atin nakakaunawa. Meron ba dito gusto magpastor? Ha? Wala, no? Kasi isa po siyang napakahirap talaga na tungkulin, nakaatang. Pero, pag ang magandang bagay, pag ikaw ay pinili ng Panginoon, may nakikita ang Panginoong Diyos sa'yo, na maaaring hindi mo rin nakikita. Kasi actually noon, sa mga nakakausap ko mga pastor, kahit nga si Pastor Joe, isa sa mga question, bakit ako? Bakit ako? Normal na question yun, Pero makikita mo doon na ikaw ay tinutulungan ng Panginoong Diyos. At hindi lamang po sa pagpapastor, sa anumang klaseng paglilingkod na ginagawa natin sa Panginoong Diyos, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, yung equipping. Pag ang Diyos ay nagtatalaga, pag siya ay pumipili, tutulungan Kanya. At dito po sa nabasa natin sa Numbers, ang Diyos po ang pumipili at nagtatalaga. Dito po sa Numbers chapter 3 verse 12 and sa Numbers 8:13, sino po yung pinili niya? Pinili ko ang mga Levita, kaya sila ay para sa akin. So para po mas maunawaan natin, ang Levita ay sasalong lahi ng Israel. Para mas maunawaan natin, kasi hindi naman lahat sa atin ay totally alam natin yung context ng Bible, kunin natin sa konteksto ng mga Pilipino. Halimbawa, sino dito lahing Bicolano? Taas ang kamay. Yan, Tatay Ray. Bicol. Yan, si Pastor Adel. Yan, Bicol din pala si Kit. Meron ba dito mga Ilocano? Ayan, si Nanay Lourdes, may lahi. Ano pa? Lahing maganda. Mga Tagalog. Ano bang lahi nito? Mga hindi nagtataasan. Basta ito na lang. Lahat tayo lahing Pilipino. Okay? So, pero sa lahing Pilipino, halimbawa ako, meron akong kalahati. Half ako. Half Cebuano, half Ilocano. So, yun. Kaya, half ako. Kaya, lahat tayo, lahing Pilipino, pero sa lahing Pilipino na yan, nahahati pa yan. So, ganun din dito. Sa Israel, nahahati pa sila. Merong lahi ng Judah, Benjamin, at isa dito ay mga Levita. At sila ay pinili ng Diyos. Sabi niya, pinili ko ang mga Levita para sa akin. At dito, sa verse 13, ito na naman, sinabi sa Numbers 8:13-14, ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog. Ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayan ng Israel. Bakit ho pinili? Anong klaseng pagpili ba ang ginawa? So sa mga nakakaalam na ho natin, ano bang trabaho ng mga Levita nung panahon na to sa Old Testament? Sila yung nagtatrabaho dun sa templo ng Diyos. Actually, wala pang templo noon, tabernakulo pa. Diba? Kasi naaalis yun. Sila yung, in other words, sila yung mga pare. Yan, sa lengguwahe natin. Ano ba ang trabaho ng pare? Kung titignan natin, unang-una, trabaho nila i-represent ang Diyos sa mga tao. Pangalawa, i-represent naman niya ang mga tao sa Diyos. Nagigets nyo? Ibig sabihin, tagapamagitan. Di ba parang yung mga, minsan yung mga meron kang classmate, merong crush. Uy, ipakilala mo naman ako dyan sa ano mo. Kasi hindi mo kilala yung crush mo eh. Pero kaibigan siya ng classmate mo. Pakilala mo naman ako dyan. Magiging tagapamagitan ka. Ikaw yung tagapaghatid ng bahay. So, di ba makikita rin natin even sa, di ba meron yung magko-confess ka, merong butas-butas, ito. Di ba meron ganito? Father, I confess. Pero ano yun? Ano ba yung logic doon? Kasi tagapamagitan. So later malalaman natin bakit hindi na natin kailangan yun. So makikita pa natin dito, Exodus 32:25. Bakit ho pinili ng Diyos ang mga Levita? Merong nakita ang Diyos. Sabi dito, balikan natin sa Exodus 32:25, nakita ni Moises na nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila'y pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan at naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid.
So ito po yung context nun. Bakit po pinili ng Diyos ang mga Levita? Kasi originally hindi sila. Mamaya malalaman natin. So naalala nyo, di ba, gumawa sila ng tinatawag na golden calf? Yung gintong guya. Tapos sinamba nila yon. Habang si Moses ay nasa bundok, yung mga tao, yung mga Israelita, sumamba. Doon ginawa nilang Diyos yon. And then bumaba na nga si Moses, sabi dito sa 26, kaya tumayo si Moses at pintuan ng kampo at sumigaw, lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh at lumapit sa kanya ang mga Levita. So dito, nakita ng Diyos yung pagmamahal ng mga Levita. Sa kanyang karangalan, sa karangalan ng Diyos, yung commitment nila. At dahil dito, pinili ng Diyos ang mga Levita. Hindi ho dahil sa espesyal sila sa lahat ng lahi ng mga Israel. Kundi nung panahon na ito na sumasamba sa ibang Diyos ang mga Israelita at galit na galit ang Diyos at binigyan sila ng pagkakataon, kung panig kay Yahweh, tumayo ang mga Levita. And hindi ko na babasahin, mahaba pa kasi itong mga verses na ito, pero yung mga nangyari dito. Yung mga Levita na ito, ginamit sila ng Diyos para sila ay i-judge yung mga tumalikod sa Panginoong Diyos. Nagalit ang Diyos dito eh. Pinarusahan yung bayan nila, lahat ng mga sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero itong mga Levita na ito, ano yung pinakita sa kanila nung sila'y tumayo? Pinakita nila, gusto namin kakampi ang Panginoong Diyos. Gusto namin, sumasampalataya kami sa aming, parang yung ginawa kahapon, di ba, yung mga tumayo. Pero mga tumayo kahapon, nung tayo ay nagpanawagan, sino man sa inyo gustong sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, yung mga kabataan na nakikita nyo, naglakas sila ng loob. Hindi, nakakahiya po yun eh. Sa totoo lang, kasi sabi ko nga, nung year 2002, isa ako dun eh. Nung si Pastor John nagtatawag eh. Nakakahiya. Yung mga kaibigan ko andito, tutoksuin ako eh. Kasi corny eh. Diba? Parang sa amin nung panahon na yun, parang corny maging Kristiyano eh. Born again, burn again na naman, mga ganyan ng tuksuhan namin. Pero itong mga Levita na ito, tumayo sila. Ipinakita nila, kampi kami sa Diyos, hindi kami tatalikod sa Panginoong Diyos. At dahil dito, nangako ang Panginoong Diyos na sila ay gagamitin niya, tinawag niya, na para maglingkod sa Kanya. At yung naitayo na nga, yung tabernakulo, ito po yung sambahan nila. Diba sa panahon natin, church, ito yung katumbas. Pero nung panahon na yon, yung church na ito, yung tabernakulo, pwede siyang maalis ng pwesto. Maganda siguro yun, ano? Paano kaya yun? Mahirap yun dito, no? Aalisin natin to, lilipat natin sa kabila. Lilipat natin sa kabilang lote. Pero ito, hindi ito nalilipat eh. Kasi nung unang panahon nalilipat yung tinatawag na tabernakulo. So ngayon, ito na nga, makikita natin, sinunod ng mga Levita yung utos po ni Moses. Makikita natin sa verse 28. And sabi dito lastly, ito na lang sa verse 29. Basahin ko na yung verse 29. Sinabi ni Moses, ngayon inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh. Dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid, kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala. Ito po, no, parang antindi-tindi, no? Isang bagay na dapat nating malaman dito. Unang-una, konteksto ito ng lumang panahon. Hindi natin to pwede i-apply ngayon. Hindi mo pwedeng patayin yung anak mo, kakasuhan ka. Nung unang panahon, ganito po yung kumahilig kayo sa history. Regardless sa Bible or outside the Bible, nung unang panahon, actually kahit hanggang ngayon po, no, pumunta kayo sa Middle East. Yung mga nagiging Kristiyano, yung mga pamilya talaga mismo, yung pinapatay sila ng mga kapatid nila, mga tatay nila, ganyan. Hanggang ngayon po, no, sa Middle East, nangyayari po yan. Pero ito, sa konteksto po ito ng Old Testament, pero yung nakita ng Diyos dito sa mga Levita, inilaan talaga nila yung kanilang sarili sa paglilingkod kay Yahweh. At dahil dito, sila ay pinili ng Panginoong Diyos. Hindi dahil sobrang galing nila, kundi yung commitment nila. Tatandaan ho natin, pag ang Diyos pumipili, hindi siya tumitingin kung anong background mo. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Dahil hindi naman ako nakapagtapos talaga ng college. Marami sa atin dito, hindi naman talaga nakakapagtapos. Walang kakayahan. Ang Diyos pumipili siya, hindi kung ano yung background mo, kung gaano kakagaling, ano yung achievement mo, ano yung pag-aari mo. Tumitingin ang Diyos sa puso mo. Love the Lord. At dito, ipinakita ng mga Levita na nilaan nila yung sarili nila para sa Panginoon. So tignan lang natin ilan sa mga character
na tinitingnan ng Panginoong Diyos pag siya po ay naghahanap. Pag siya ay pumipili, tumatawag ng mga maglilingkod sa Kanya. So, magbibigay lang tayo ng 4. So, basahin natin tong 4 na ito. So, unang-una, 1, 2, 3, go. Ayan, may pananampalataya. May pananampalataya sa Diyos. Napakahalaga yun. Hindi ho pwede tayong tawagin ng Diyos tapos hindi tayo naniniwala sa Kanya. Napakahalaga ng pananampalataya. Number 2, go. O mapagpasakop, submissive, or pwede natin sa katumbas ito, masunurin. And number 3, go. Ayan, mapagkumbaba. And lastly, 1, 2, 3, go. Ayan, pag sinabi yung pagmamahal, una, pagmamahal sa Diyos. At magbibigay tayo ng examples dito ng mga tao sa Bible na hindi ho sila perpekto, pero sila ay tinawag ng Diyos, pinagtiwalaan ng Diyos. Unang-una ho, dito si Abraham, yung kanyang pananampalataya. Sinabi ho sa Genesis 15:6, si Abraham ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito siya ay itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. Kung babasahin pa natin sa James chapter 2, pinaliwanag pa yan mula doon sa verse 22 hanggang doon sa 24. Si Abraham, or Abraham, dito kasi Abraham pa yung pangalan niya, paano siya naging matuwid sa harap ng Diyos? Dahil ba mabait siya? Actually, marami siyang kasalanan eh. Ano ba yung mga kasalanan niya? Unang-una, pinagtakpan niya, di ba? Nagpanggap sila na hindi niya asawa yung kanyang yung asawa. Ako na rin, magkapatid tayo. Di ba? Parang kasi natatakot siya eh. Tapos, yung kanilang katulong ay kanyang inanakan na hindi naman dapat. So, marami siyang kasalanan din na nagawa. Pero, sabi ni Lord, dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay itinuring na matuwid. Lahat ho tayo dito, kung tayo po ay may pananampalataya kay Kristo, anuman yung background natin, gaano man katindi yung kasalanan natin, number 1 po na hinahanap ng Panginoong Diyos, meron ka bang pananampalataya sa Kanya? Naniniwala ka ba sa Kanya na siya ay kaya Kanyang gamitin? Naniniwala ka ba na ikaw ay mahal ng Diyos? Naniniwala ka ba na ikaw ay pagpapalain ng Diyos? Naniniwala ka ba na ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo? Yun po yung number 1 requirement. Because without faith, we cannot please God. Hebrews chapter 11 verse 6. So napakahalaga ito. Kaya nga, di ba for example, yung sa band, bagamat mahalaga na ikaw ay mayroong talento, lagi naming sinasabi, hindi ka pwedeng tumugtog kung ikaw ay wala kang pananampalataya sa Diyos. Wala kang relationship kay God. Yung number 1 requirement eh. Kasi hindi ka tumutugtog para sa tao, tumutugtog ka para sa Panginoong Diyos. It is very important. Ang unang-unang ginagamit ng Diyos may pananampalataya sa Kanya. Number 2 na example natin, 1, 2, 3, go. Joseph's submission. Yung Genesis 50:20, masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon naligtas ang marami ngayon. Si Joseph, nagpatawad siya. Si Joseph, yung hinarap niya at hindi siya nagkaroon ng sama ng loob kasi naintindihan niya. Ay, ito yung pamamaraan ng Diyos para iligtas yung mga kapatid ko, yung tatay ko. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Panginoon, dapat willing tayo maghirap. That's the reality. Yung ginawa ng mga kabataan kahapon at yung mga ilan nating YA, pati yung mga nanay natin. Napakahirap po ng ginawa nila. Si Nanay Lourdes, oras mo muna rito? 5:00 yata, no? Tapos magdamag na yun, nagluluto. Yung mga kabataan natin, maghapon. Nakakapagod po, 6 to 6. Actually, nag-meeting pa sila. Anong oras na umuwi mga kabataan? 8:00 yata. Tapos ilan natin mga YA, si Almond, nawala na ng boses. Diba? Hindi tuloy nakakanta. So, pagod na pagod ho sila. Pero naiintindihan nila, this is part of serving God. Nakakapagod ho talaga. Pero hindi tayo magrereklamo. Bakit? Ang pinaglilingkuran natin yung dakilang Diyos. At dito po si Joseph, alam natin nakulong siya nang wala siyang kasalanan. Binugbog siya ng mga kapatid niya na halos patayin at benenta pa siya. Pero hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Nagpasakop siya sa plano ng Diyos. Ito yung pamamaraan ko para kayo ay iligtas. So napakahalaga ho, mapagpasakop tayo sa Diyos, sa Kanyang plano, sumusunod sa Kanyang plano. Isa pa pong bagay na hinahanap ng Panginoong Diyos. 1, 2, 3, go! Moses' humility. Numbers 12:3. Si Moses naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Alam niyo, sa sobrang humility ni Moses,
Grabe, no? Sa ibang talata sabi, halos pag kinakausap niya ang Diyos, para siya nakikipag-usap sa tao. Ganon ka-close. Makikita natin yung humility ni Moses dito. Actually, sa context na ito, paparusahan na yung kanyang kapatid eh. Pero pinag-pray niya, huwag yung parusahan, pati yung paparusahan yung mga kababayan niya. Sabi ni Lord, galit na ako sa mga kababayan mo, uubusin ko na sila. Magsisimula tayong bagong lahi galing sa'yo. Pero sabi ni Moses, Lord, pag pinatay mo yung mga kababayan ko, patayin nyo na rin ako. So talagang yung humility. Isa hong alam niyo sa paglilingkod, bakit mahalaga na tayo ay humble? Kasi minsan may mga naririnig tayo, mga bagay, mga puna, di ba? Yung pagod na pagod ka na nga, makakarinig ka pa ng puna. Masakit yun, di ba? Narinig yun na ba? Diba, nagluto ka. Ano ba itong niluto na ito? Parang walang lasa. Siyempre, yung mga nagluluto, halimbawa, yung mga nanay, nagluto, halimbawa, ano pa karamdam pagka na di ba sabihin nyo, kayo na nga magluto dyan, nilutuan na nga kayo, reklamador pa kayo. Ewan ko kung nakakarinig yung mga nanay ng ganyan, pero nakakarinig daw, sabi ni Ate SP. Sino ba? Turo natin. Tinuro no? So, pero, ang tanong, bakit ho kayo nagluluto pa rin? Hindi nila tinatanim yung sama ng loob, kasi unang-una tininiknan nila, kay Lord sila naglilingkod. Humility. Tatandaan ho natin, maaring regardless totoo o hindi yung puna, titignan natin lagi yung sarili natin. May point ba yung sinasabi nila? At matatanggap natin ng mga kritisismo na ito kung tayo ay nagpapakumbaba. Napakahirap po na masabihan tayo, maturuan tayo. Pero si Moses po, he was a humble man. At ang mga mapagpakumbaba, anong sabi ng Lord? Ang kanyang itinataas. At isa pong example pa po ng mga tinawag ng Diyos, hindi ho perfecto, marami din kasalanan. Ito po yung halimbawa po. 1, 2, 3, go. David's love. Si David po, punong-puno po siya ng pag-ibig para sa Diyos. Kaya nung siya ay naghahanap ng ang Diyos para sa papalit, yung magiging hari ng Israel, sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, si Samuel po, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakasigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Ano bang meron sa puso ni David? Para mas mabigyan natin, para magkaroon tayo ng clue, ano po yung mga sinulat ni David sa Bible? Yung Book of Psalms. Yung Psalms, kanta yun. Awit ng pagsamba, pagtatalaga, pagmamahal, pagtitiwala para sa Diyos. Si David po, isa po siyang musikero. Lagi niyang inaawitan ng Panginoon. Bakit niya laging inaawitan? Kasi mahal niya ang Panginoon. At ito po yung mga hinahanap ng Lord sa atin. Una, kailangan meron kang pananampalataya. Ikaw ay mapagpasakop, ikaw ay mapagpakumbaba, at nagmamahal ka sa Panginoon. Hindi ho dahil perpekto tayo, wala tayong kasalanan, lahat ho tayo nagkasala, at lahat tayo, kanina yung prayer ni Owen, di ba? Yung nagiging karapat-dapat kami. Tama yun, hindi kami karapat-dapat, pero bakit kami nagiging karapat-dapat? Dahil si Lord Jesus Christ yung nakikita sa atin. Tatandaan ho natin, hindi tayo nagiging karapat-dapat dahil mabuti tayo. Hindi yon. Kundi dahil po sa ginawa ni Kristo. Ang nakikita po ng Diyos sa atin, yung pagkamatay ni Kristo, yung krus ni Kristo sa buhay natin. Kaya tayo nagiging karapat-dapat para maglingkod sa Kanya. Kaya ho tayong lahat, tatandaan ho natin, unang-una tayo po ay tinawag ng Diyos para tayo ay maligtas. Pero hindi ho nagtatapos doon. Pag ikaw ay naligtas, ito yung susunod na hakbang. Kung willing ka, ang Diyos ay pumipili at nagtatalaga ng mga taong maglilingkod sa Kanya. The question is, magpapapili ka ba? Sabi diba sa Bible, many are called, but few are chosen. Lahat tinawag ng Diyos yung napipili. Wala akong problema sa Diyos. Ang problema sa atin. Pag ikaw ay tinatawag ng Diyos, tumutugon ka ba? Parang sa airport,
Sino ba nakalipad na sa eroplano? Di ba titignan mo yung mga pangalan mo, yung number mo, yung eroplano mo, tatawagin. Ano ba yung mga flight BL54321, mga ganyan. Ay, ito na ba yung ticket ko? Pag yung ticket mo, anong gagawin mo? O yung eroplano mo, yung tinawag na, anong gagawin mo? Di ba tatayo ka na? Tumutugon ka dun sa tawag. Ano ba, yung sa LTO, yung mga sa lisensya, di ba? Tatawagin yung pangalan mo, Sultan Raymark. Siyempre, tatayo ka ngayon. Ito problema no sa atin, ang Diyos tumatawag sa atin, tumutugon ba tayo? Tayo ay pinili ng Diyos. Itinalaga ng Diyos para maglingkod sa Kanya. So tumugon ho tayo sa tawag ng Panginoong Diyos. At pangalawang bagay po na makikita rin natin dito, na dapat po nating ma-realize, na dapat din po nating ma-realize dito sa nabasa natin sa Numbers. Basahin natin, next slide. 1, 2, 3, go. Ang Diyos din ang nag-aalis. Ito po yung malungkot na bagay. Kaya wala ho talaga tayong maipagmamalaki sa harap ng Panginoon. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos din ang kumukuha. The Lord promotes, pero pwede ka rin niyang i-demote. Minsan, di ba, parang wala namang talaga, di naman talaga totally masama, no? Na parang i-remind lang natin sa Panginoon, Lord, tingnan niyo po ang ginawa ko. Wala hong masama, no? Ba, sa one-on-one kayo ni Lord, nagpe-pray, Lord, nakita niyo po, ganito ko po kayo pinaglingkuran. Ay, even sa Bible, ganyan yung mga tao dyan eh. Makikita natin, Lord, nakita niyo po kung gaano ko po kayo kamahal. Wala hong problema doon. Pero pag the moment na sinusumbatan na natin si Lord, Lord, nagsisimba naman ako palagi, bakit? Nabasted ako, ganyan. Lord, nagsisimba naman ako palagi, bakit bumagsak ako, ganyan. No, lahat na lang, may hinihingi tayong kapalit. Alam niyo po, no, ito po yung isang nakakatakot na bagay. Ang Diyos po, kaya niya pong alisin yung mga bagay na ibinigay niya sa'yo. Kung ikaw ay ayaw mo na. Makikita natin dito sa Numbers chapter 3 verse 12, yung binasa pa rin natin kanina. Baka hanggang dito na lang muna siguro tayo. Next time na yung 1 Peter chapter 2. So makikita natin dito. Numbers chapter 3 verses 12 and 13. Pinili ko ang mga Levita. So pakibasa po nung yung dilaw. 1, 2, 3, go! Yun. Originally, para kanino yung trabaho ng mga Levita? Para sa mga panganay. Tingnan pa natin. Kailan ba nagsimula yon? Dito sa verse 13, isa pa. Akin ang lahat ng panganay, sapagkat nang lipulin ko ang lahat ng panganay ng Ehipto, ibinukod ko para sa akin ang lahat ng panganay. At inulit na naman ito sa chapter 8. Nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. Ang mga panganay ng Israel ay tinalaga kong maging akin ng gabing lipulin ko ang mga panganay ng Ehipto. Kaya sila ay akin maging tao man o hayop. Pinili ko ang Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel. So para mas maintindihan natin yung context, ano yung tinutukoy dito ng lipulin ng Diyos yung mga panganay ng Ehipto? Naalala natin yung pang-10 salot. Di ba merong 10 salot? Yan yung mga naalala nyo. Yung tubig, naging dugo. Nagkaroon ng maraming palaka. Paano kaya, Eko, Pagka nabuhay tayo sa panahon ni Moises, tapos maraming palaka. Ewan, baka, siguro si Eko yung natin, yung Pharaoh natin, susuko ka na agad, Yung palaka, doon pala sa palaka. Ano pa yung mga langaw? Ganun, Tapos yung mga nagnanana, grabe yung mga salot. Pero yung Pharaoh, hindi pa rin siya nagpakumbaba. Nagmatigas pa rin siya. Kaya nagkaroon ng pang-10 salot. Ano yung nangyari noon? Sino nakakaalam? Naglagay sila ng dugo, di ba, sa hamban ng pintuan, yung dugo ng tupa na 1 taong gulang na walang kapintasan, na perpekto. Sumisimbolo yun sa panahon natin, dugo ni Jesus Christ. Foreshadowing of Jesus Christ yun. So ngayon, sa lahat ng mga bahay, ng hamban ng pintuan, walang dugo,
papasok doon yung tinatawag na angel of death at lahat ng panganay ay namamatay. Panganay sa pamilya, whether tatay, basta panganay, anak, basta panganay, kahit yung mga hayop, basta panganay. Sa panig ng mga Israelita, walang namatay sa kanila. Pero sa mga Ehipto, maraming namatay. At kabilang doon yung anak nung hari ng Egypt. At dahil doon sila ay pinalayas na nila yung mga Israelita. At dito nga yung nangyari, yung tinatawag na Red Sea Crossing. Mula doon sa Egypt, tumawid sila ng Saudi Arabia. At doon, sabi ni Lord, yung mga panganay para sa akin. Ibig sabihin, ang mga panganay, itinalagaan ng Diyos para sana maglingkod sa Kanya. Pero anong nangyari? Hindi nila naganap yung kanilang tungkulin. Kaya sabi ni Lord dito, ang mga Levita na ang magiging kapalit ng mga panganay. Isa itong nakakatakot na katotohanan po na dapat nating ma-realize. Wala ho tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Kung tayo'y nakakapaglingkod sa Panginoon, kung tayo'y nakakapanalangin sa Panginoon, because of His grace. Pangalawa ho, pribilehiyo. Yung nakakatugtog ka sa harap, nakakakanta ka sa harap, or ano man yung ministry natin, ano man yung ginagawa natin para sa Panginoon, lahat po yan dahil ho sa biyaya ng Diyos. At lahat po yan ay dahil ho sa ginawa ni Kristo. At pribilehiyo po yan. Hindi lahat sa atin pwedeng maging musikero, hindi lahat sa atin pwedeng maging part ng ushering, although welcome po tayo lahat, Hindi ho lahat sa atin ay pwede ka sa ganitong bagay. Pero anumang klase ng paglilingkod ng ginagawa natin sa Panginoon, isa po itong pribilehiyo. Di ba? Lately, ano sabi ni President Marcos sa kanyang mga gabinete? Mag-courtesy resignation na kayo. So, kulang na lang utusan niya yung mga tao. Pribilehiyo po ang paglilingkod sa Panginoong Diyos. And because it is a privilege, panghawakan ho natin, pahalagahan ho natin yan. Kasi kapag hindi mo ginampanan yung tungkulin mo, the Lord will call someone who is more worthy. At makikita ho natin dito sa mga susunod na halimbawa po, na ang Diyos po pala ay nagtatakwil din. Nakakatakot ho ito eh. Bakit ho kailangan natin itong ituro? Kasi totoo po na ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Totoo po na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapatawad. Pero bakit all throughout the Bible, may lagi ho, hindi ito masyadong na-highlight. Fear God. Ang lagi nating nalalaman, totoo din naman, God loves you. Totoo yan. Pero ito yung bihirang ipangaral. Matakot ka sa Diyos. Matthew chapter 10:28. Diba? Huwag ka matakot sa kayang pumatay ng katawan pero hindi kayang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. All throughout the Bible, makikita natin, matakot ka sa Diyos. Ito po yung banal na pagkatakot. Dapat po balanse. Mahalin natin ang Diyos and at the same time, matakot din tayo sa Kanya. Proverbs 9, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Proverbs chapter 3:7, fear the Lord. All throughout the Bible, fear God, fear God, fear God. Kasi kung ikaw ay nawala na ng takot sa Panginoong Diyos, ano mangyayari? Kayang-kaya mo nang gumawa ng mga kasalanan. Kayang-kaya mo na siyang talikuran. Ngayon, yung NCAP, sino yung mga nagmomotor? Yung NCAP, di ba? Yung hindi ka na makakapag-violate ng mga rules, mga traffic rules kasi meron ng CCTV. At buti na lang, hindi ako nagdadrive sa kamay nilaan. Ayoko dun. Kasi once may violation ka na, hindi mo na kailangan ng enforcer. Camera na lang, may magpapadala na lang sa bahay nyo. Ngayon, kinakabahan yung mga nagmomotor, di ba? Yung kailangan ipalipat yung pag-aari. Ewan ko lang kung aplikable sa amin kasi wala pang IRR, yung rules and regulation. So natatakot tayo. Ang Panginoong Diyos, marapat ho nakatakutan natin. Kaya kinakanta natin, di ba? Ito, bihira natin kantahin eh. Pero yung mga old school singers natin kinakanta to lagi. I stand in of you. Ano ba ibig sabihin ng O? Takot. Nakatayo ka sa harap ng Panginoon na may takot. Ito yung takot na hindi ka mapapalayo. Ito yung takot na mapapalapit ka sa Panginoon. Kasi balanse siya eh.
Diyos ng pag-ibig, at isa rin po, meron bang Daniel dito? Pangalan Daniel. Ano ibig sabihin ng Daniel? Hindi, kamukha mo lang si Daniel Padilla. Nagtaas ang kamay kasi kanina eh. Alam niyo ba ibig sabihin ng pangalan Daniel? God is my judge. Dapat po tayo matakot sa Diyos kasi He will judge us. He will judge us accordingly. Kung mabuti ginawa natin, He will bless us. Pero kung mananatili tayo sa kasalanan, He will judge us. He will condemn us. That is the reality. Kaya namatay si Jesus para maiwasan natin ang judgment. So tingnan natin yung mga halimbawa dito, ang Diyos po nagtatakwil din. Pero ano yung maaring dahilan para tayo ay itakwil ng Diyos? Ito po, constant. Basahin mo natin. 1, 2, 3, go. Yan. Tin-English na lang natin, mas madali kasi pag Tagalog mahaba. Ang disobedience at defiance, pareho lang naman yan. Pero, meron silang slight difference. Anong pareho? Pareho silang pagsuway sa utos. Ano ba yung disobedience? Pero sabi itong constant yung madalas na pagsuway sa Diyos. Bakit to? Kasi pag madalas tayo sumusuway sa Panginoong Diyos, nagkakaroon ng kalyo sa puso natin. Dumarating yung pagkakataon na hindi ka na nakokonsensya. Di ba, meron akong napanood doon sa Rated K yata. Yung trabaho niya, hitman. Alam niyo yung mga hitman, yung mga assassin, di ba yung mga upahan sila? Ngayon, sunod-sunod yung mga nababalitaan natin, mga pinapatay So, itong lately, di ba, yung Chinese, pinapatay daw ng kanyang anak, sabi. Sabi nung napanood ko sa Rated K dati, matagal na yun. Yung unang beses daw siya na pumatay, kinakabahan, natatakot, pero along the way, nasasanay na rin siya hanggang sa nawawala na yung takot. At hindi kailangan natin pumatay, kahit yung kaliit-liitang kasalanan. Nung una, nagnanakaw ka lang sa nanay mo ng piso-piso, natatakot ka pa, hanggang sa nawala na yung takot, palima-lima na, ngayon pasampu-sampu, hanggang sa isa-isang daan na yung kinukuha mo sa nanay mo. Yung paulit-ulit na paggawa ng kasalanan, di natin namamalayan na nagkakaroon po ng kalyo. Kahapon po, yung mga kasama natin, yung grabe, nagkasugat-sugat yung kamay sa tag of war Sino may mga sugatan yung mga kamay dyan? Marami sa atin na injury. Yan, si Fred, maagang na maagang na penitensya, ang haba Mahaba dito. So, di ba? Yung pag tayo ay madalas na nagdi-disobey. Ano naman yung defiance? Kung yung disobedience, maaring alam mo or hindi mo alam, sumusuway ka pala sa Diyos. Pero yung defiance, hayagang pagsuway sa Diyos. Pag ito pong bagay na ito ang ginagawa natin, at kung hindi tayo magsisisi, kahit makikita nyo sa Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3, mga Kristiyano kausap doon, pero sabi doon, magsisi kayo. Pag tayo po ay hindi nagsisi sa ating mga kasalanan, maaari ho tayong malungkot man. But this is the reality. This is the Word of God. Nagtatakwil din po ang Diyos. So, tingnan natin sa 1 Samuel chapter 13, verse 13. Sino po dito? Si Haring Saul. Itinakwil ng Diyos si Haring Saul. Naghanap ang mga Israelita ng hari, pinakinggan sila at tinawag nga si Haring Saul. Inanoint siya ni Samuel. Pero dito sa 1 Samuel 13, actually pati sa chapter 15, verse 13, sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo. Kung sinunod mo ang inuutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos, ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Dapat walang King David. Salita ho ng Diyos to. Dapat ikaw yung maghahari. Dapat yung susunod na yung maghahari. Si Jonathan sana, yung kanyang anak. Pero dahil sa kasalanan niya, yung kasalanan niya ng ginawa rito, naghandog siya ng offering na hindi dapat niya ginawa. Kasi dapat sa mga Levita lang yon. Tapos sabi dito sa verse 14, ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Napakahalaga po ng pagsunod sa utos ng Panginoong Diyos. Tama po na ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos po ay mabiyaya, pero wag ho nating gawing excuse yan para magpatuloy tayo sa pagkakasala. Lagi kong naaalala to nung unang panahon. Gagawa kami ng kasalanan ngayon kasi magsisimba naman kami mamaya. Sino gawain ito? May narinig ako . Diba?
Malihong kaisipan yan. Again, lahat po tayo nakakagawa ng kasalanan, pero tatandaan ho natin, ang Diyos po ay nagpapatawad. Humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Naalala ko dati, kasi isa rin ako sa mga players. Isa una sa mga ginawa ng Diyos na mahilig ako magmura dati eh. Yung mga referee natin, si Eko, tsaka si Tonton, namura ba kayo ng mga players natin? hindi naman Dati kasi namura ko si Kuya Chris eh. Kasi hindi tumawag ng 3 seconds eh. Nagbabantay ako, hindi tinawagan ng 3 seconds. Pero hirap na hirap talaga ako ng panahon na yun, maalis yung pagmumura. Pero sa tulong ho ng Panginoong Diyos, nawala yung bagay na yun, na tutulungan ho tayo ng Diyos na magbago. Tutulungan ho tayo ng Diyos na magkaroon ng direksyon ng buhay natin. So napakahalaga po na ang Diyos po, manatili tayong tapat na sumusunod sa Kanya. Isa pa po dito ang halimbawa po, yung pagtatakwil ng Diyos. 1, 2, 3, go! Itinakwil ng Diyos ang Kanyang bayan. Yung Israel. Sabi dito sa Hosea chapter 9:17, itatakwil ko sila ng aking Diyos sapagkat hindi sila nakinig sa Kanya. Sila'y magiging palaboy sa maraming bansa. Ito po yung dahilan kung bakit po yung mga Israelita napalaya sila sa bayan nila. Napunta sila ng Babylonia, and then nakabalik din naman sila eventually. Pero hindi sana mangyayari yon. Kasi lagi silang sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Diyos nagpapadala siya lagi ng mga propeta. Sa panahon po natin ngayon, ito po ang mga pastor, yung mga mangangaral natin, maari nating silang itumbas sa mga propeta. Bakit? Ang mga propeta, pinapahayag nila ang salita ng Diyos. Kami po, ang tungkulin namin, ipahayag ang mensahe ng Panginoong Diyos. At ang mensahe ng Panginoong Diyos, mahal tayo ng Lord. Ang gusto ng Lord, mabuhay tayo para sa Kanya. Ang gusto ng Lord, mabuhay tayo ayon sa kalooban Niya. Sumunod tayo sa kalooban Niya. Lumayo na tayo sa kasalanan. Ililigtas tayo ng Diyos. Patatawarin tayo ng Panginoong Diyos. Pero, tigilan na ho natin mamuhay sa kasalanan pa. Hindi ho kalooban ng Diyos na tayo ay manatili sa kasalanan. Kung ito nga bayan niya na kanyang pinaalis sa kanilang lugar, paano pa kaya tayo? At ito po yung lastly. 1, 2, 3, go. Will ng Diyos ang mga nagtatakwil sa Kanya. Hindi ho natin kailangang sabihin, Lord, tinatakwil na kita. Tumatalikod na ako sa iyo. Paano ho natin na ipapakita na whether alam natin or hindi, na tinatakwil natin ang Diyos? The moment na tumigil ka na, tumalikod ka na sa Kanya, at hindi ka na nabubuhay para sa Kanya. Tignan na ho natin dito, sa Hebrews chapter 6, verses 4-6. Sapagkat paano bang mapapanumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Tignan ho natin. Ito yung tinutukoy nung sino man sumulat ng Hebrews, may mga pananampalataya na. So ano yung description niya? Una, dati naliwanagan na sila. Ano yung ibig sabihin ng salitang naliwanagan? Panginoong Diyos, kinumpara siya sa liwanag. Ang salita ng Diyos, kinumpara siya sa liwanag. At kung ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay nasa liwanag. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, ikaw ay nasa kadiliman. Sabi dito, dati, naliwanagan na sila. Kung dati naliwanagan sila, nasan sila ngayon? Nasa kadiliman. Ito yung situation, nakikita nyo? Pangalawa, nakalasap na ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Meron na silang Espiritu Santo. Pero, once na tinakwil mo ang Panginoong Diyos, ang Diyos po kasi, nire-respeto niya kung ano yung magiging decision mo. Ito pa, next verse. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go. Asap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Nakarasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Sa palagay nyo ba yung kinakausap dito, Kristiyano or hindi Kristiyano? Mga Kristiyano dating nasa liwanag, nakatanggap ng Espiritu Santo, nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos. Pero sabi dito, sa verse 6, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito,
Hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Napakatindi ho nito. Kaya ho tayo, kung pumapasok sa isip natin, pag na ako, labanan ho natin. Humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. Ngayong nalasap nyo na ang katotohanan, nalaman nyo na ang katotohanan, nalasap nyo na ang pagpapatawad ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Sabi nila, we cannot lose our salvation, but we can live our salvation. Kung iiwanan mo, kung itatakwil mo ang Panginoong Diyos. Kaya napakahalaga ho, no, na tayo ay manatiling tapat. Tayo pong lahat ay tumayo. Next week na lang natin ipagpapatuloy yung 1 Peter chapter 2, verse 9. Mga kapamuso, bilang aplikasyon po, no, yamang lahat tayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos para sa Kanya. Ano hong kailangan nating gawin? Base ho sa mga natutunan natin. Number 1, totally, italaga mo na ang sarili mo sa Diyos. Ano ibig sabihin sa English? Commit yourselves to the Lord. Sa lahat ho na nagsasabing tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon na tagapagligtas, sariwain natin yung pagkakataong ito. Sa lahat ng mga kabataan na naririto ngayon, nakasama natin kahapon na mga tumayo, napakahalaga po ng ginawa ninyo. Tumayo kayo. Pinahayag ninyo na kayo'y nananampalataya kay Kristo. Bata, matanda, kung gaano ka nakatagal sa pananampalataya, no turning back. Huwag na tayong bumalik pa sa kamunduan, huwag na tayong bumalik pa sa kasalanan. Alam niyo po, no, ang dyablo, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho, na gustong-gusto niya na tayo'y mapalayo sa Panginoong Diyos. But we need to surrender ourselves to God. Ito no, bilang aplikasyon, gawin ho nating panalangin ito. Sabi ho sa chorus ito, I give myself away. Ibinibigay ko ang sarili ko sa Panginoon. Oh Lord God, thank you so much. Ang aking buhay, ang aking kaluluwa. Maraming salamat o Diyos sa iyong pagpapatawad. Kaya nga po, Panginoon, bilang tugon, we are surrendering ourselves to you. We are giving our lives to you. You are worthy to be praised. You are worthy to be worshipped. You are worthy to be served, O Lord God. We are unworthy. Yes, we are unworthy, but naging worthy kami because of the Lord Jesus Christ. O God, tulungan niyo po kami, Panginoon, to all of us who are struggling in sin right now in the name of the Lord Jesus Christ. Lord, haplusin niyo po yung mga naririto ngayon. They are struggling in mga kasalanan, kamunduhan, lust of the eyes, lust of the flesh, boastful pride of life. Lord, forgive us. Forgive us. Forgive us. Oh God, worship you, Jesus.